Hallelujah. Thank you, Sister Mavi. Okay. So, sabay-sabay po natin sabihin, I am fully convinced that God is able to do everything that He has promised in my life. Amen. That I am blessed to become a blessing. That I am highly favored. And I am deeply loved. Amen. Sige po, palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po, sa mga services po, meron po sa ibang church, hindi dito po yan. Ano po? Meron pong pastor na medyo hindi po sila magkasundo ng kanyang worship leader. Okay? Praise God, mabuti na lang dito, kakasundo ko yung mga worship leader eh. Okay? So sabi nung talagang yung kanilang hindi pagkakasundo, minsan nakikita na po sa service. So sabi nung yung pastor, nag-preach yan about being a giver. Ayun ang kanyang pinreach. Ang pinakanta naman ng worship leader ay Jesus paid it all. Okay? Talagang medyo galit. Ano ba? Pagkatapos nagturo yung pastor about not gossiping. Huwag magchichismis-chismis, not gossiping. At pinakanta naman ng worship leader, I love to tell the story. Okay? Talagang kontra talaga sila. At pagkatapos nun, medyo napuno na yung pastor, nag-resign na siya. Nag-resign na siya sa pagpapastor niya. At sabi niya ay, Jesus brought me here. Si Jesus ang nagdala sa akin dito. At si Jesus din ang mag-aalis. At ang pinakanta ng worship leader ay, what a friend we have in Jesus. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpak mo natin ang Panginoon. Hallelujah. We can always stand up and let's continue to declare our identity in Christ. We have to know our given identity in Christ para hindi po tayo malinlang ng kaaway. Alam po yung identity po natin na tayo po ay blessed, na tayo po ay lubos-lubos ang pinagpala, at tayo po ay very useful at productive sa kanya pong kaharian. Amen? Hallelujah. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. Amen. Dahil sa sarili lamang po nating kalakasan, hindi po natin kayang sundin ang pinagagawa ng Panginoon. Kaya kinakailangan po natin ng kanya pong anointing, ng kanya pong gift, ng kanya pong supernatural ability. Amen? Okay, sabi mo nga sa katabi mo, agree ako doon. Okay, in Christ, I am trustworthy, a recipient of His great and faithful promises. Ano yung trustworthy, yung mapagkakatiwalaan tayo? Pinagkatiwalaan tayo ng oras, gusto nating humabang ang ating buhay, gamitin natin na maayos. Pinagkatiwalaan tayo ng kalusugan, alagaan natin para hindi tayo sumasakit-sakit ang katawan natin. Okay? At pinagkatiwalaan tayo ng trabaho, ingatan natin, trabahuhin natin maigi. Pinagkatiwalaan tayo ng mga talento, ipagkaloob natin sa Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo ng mga relationship, wag tayong pasaway. Okay? Ibig sabihin tayo ay ingatan po natin yung ating po mga relationship. Pinagkatiwalaan po tayo ng pera. Amen. Ingatan po natin, wag kang waldas. Okay? Sabi mo sa kayo, wag kang waldas. Huwag kang waldas. Okay. Okay. Praise God. Sige, tuloy-tuloy po tayo. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sino po dito yung gustong mag-prosper and succeed? Amen. In sikreto, meditate. Amen. Sabi mo sa katabi mo, meditate. Hindi tulog ng tulog. Okay? Praise God. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my purpose and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected. No virus and sickness shall come near me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His amazing love, joy, peace, unlimited favor, and overflowing provision in my life and family. Today, I'm going to receive the unchanging, eternal Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and richer to serve God better. Today, I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Amen and amen. Sige, palakpakan natin, Panginoon.
Hallelujah. Bago ka maupo, sabi mo sa katabi mo, you are abundantly blessed in Christ forever. Okay. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Now, meron po tayong, we have a new topic, we have a new series about the book of Numbers. Okay? So, sino po dito yung nagbabasa ng Numbers? Okay, mahalaga po sa Diyos ang numbers. Kung hindi po mahalaga sa Diyos ang numbers, ay hindi niya po ito ilalagay sa Bible. Amen? Kaya napakahalaga ng numbers ng ating pong mga binibilang. Kaya nga po binilang niya po, nagkaroon po ng census during their time. Sinensus po niya kung sino po yung nasa edad na 30 pataas at yung 30 pababa. Okay? At ang kung mababasa niyo po, meron po tayong tinatawag na Joshua generation. Bakit po kanya may Joshua generation? Bakit din po kaya? Kasi po meron ding Moses generation. At ang nangyari po noon ay yung Moses generation ay hindi po nakapasok sa promised land dahil sa sobra nilang pagiging reklamador. At kahit na nga si Moses ay hindi po nakapasok sa promised land. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, mabuti na lang nasa Joshua generation tayo. Okay. 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 To be counted means to be the kind of Christian God can depend on to get the job done right. Okay? So we are counted. Okay, ibig sabihin para po tayo mapabilang sa papasok doon sa promised land, kinakailangan makadepende ang Panginoon sa atin para gawin ang mga bagay na kanyang pinag-uutos sa ating buhay. Amen? So, paano po tayo? Ano yung preparation na kinakailangan po natin gawin para tayo makapasok doon sa kanya pong mga pangako? Isa pong unang-una sa lahat, let's continue to proclaim the promise of God in our life. Okay? Huwag yung puro problema yung ating sinasabi. Dapat po pag mas marami pa po yung pangako ng Diyos na ating po dinideklara sa ating pong buhay kaysa sa ating pong mga problema. Okay? Para makapasok po tayo, para matanggap po natin yung kanya pong mga pangako. Kung puro problema ang binabanggit mo, sigurado, dadami ang problema mo. Amen? Kung puro pangako ng Diyos ang dinideklara mo, sigurado, mas lalong darami ang makakamit mong mga pangako ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya wag na ninyo banggitin yung, dumadami na yung mga virus. Amen? Okay. I-declare po natin na tayo ay balot ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Proclaim that every day. Okay? So praise God. So proclaim the promise of God more than the problem. Okay? Pag wala ka ng pera, wag mo na sabihin, wala ka ng pera. Okay? Yung wala ka ng pera. Palagi pa nasasabi, wala kang pera. Di lalo kung wala ng pera. Di ba? Palagi mo sabihin, deklarahan mo na parating na yung marami kong pera. Okay? Kahit na sapan na lang yung pera mo. Okay? Praise God, kung may sakit ka, wag mo sabihin na palagi kang may sakit. Pagka palagi mo sinabi na palagi kang may sakit, ay sigurado dadami ang sakit mo. Amen? Nung una, masakit lang ulo mo, tapos maya sumasakit na yung lalamunan mo. Tapos sumasakit na yung likod mo. Tapos maya inuubo-ubo ka na. Okay? Okay? So sabihin po natin palagi na tayo ay protektado dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon. When God is always pointing, pagka nais ng Diyos na tayo ay pumunta sa isang bagay, sometimes hindi po natin alam, hindi po klaro kung paano tayo makakarating. Amen? So ang nais ng Panginoon na tayo ay magtiwala lamang po sa Kanya. Tulad ng sinabi niya kay Abraham, pumunta ka doon, pero hindi alam ni Abraham kung saan sa pupunta. Pero ang pinangako ng Panginoon, nasasamahan niya si Abraham ay sinamahan niya. So ganoon din po sa ating pong buhay. Minsan hindi po natin alam kung saan tayo patungo, wala naman po talagang direksyon, pero alam po natin na pagka dinala tayo ng Panginoon, pagka merong sinabi ang Panginoon na puntahan po natin, ay siguradong maganda yung ating mararating. Amen? Okay, praise God. So instead of complaining, kesa mag-complain tayo na mag-complain, magreklamo tayo na magreklamo, mas maigi pa that we should trust Him and declare His promises in our life. Amen? So, sa ating pong pagbabiyahe bilang isang pong Kristiyano, sa ating pong journey, hinuhubog ng Diyos ang ating pong attitude. Amen? Kaya po sa pagsisilbi po natin, ano pong hinuhubog ng Panginoon pag tayo nagsisilbi? Yung willingness po natin. Yung hindi tayo reklamo. Pagka merong inassign sa'yo, gawin natin ng maayos. Okay? Pagka nagsiserve po tayo, napakahalaga po ng puso. Hindi lamang po talent.
Okay, maganda ka nga kumanta, pero wala naman sa puso mo talaga na nag-worship kay Lord. Ibig sabihin, pakitang tao lang yun. Tama? Kasi po, ang Diyos po hindi po tumitingin sa performance. Although we attract people to come into our church for our performance, pero ang Diyos po tumitingin una sa lahat sa ating po puso. Kaya kung mali po ang puso, ay nako, may problema tayo dyan. Okay? Sabi mo, mabuti na lang tama ang puso mo. Okay, nasa gitna. Okay? Okay, praise God. So, tandaan po natin mga kapatid, the Christian life is a battleground and not a playground. Okay, hindi po tayo naglalaro mga kapatid. This is a battleground. At ano po yung battleground po natin? Ang ating pong isipan. Kaya iniingatan po natin ang mga bagay na pumapasok sa ating pong isipan. Pagka nakikinig ka doon sa mga taong nega ka na rin. Okay, kung palagi mong napapakinggan, reklamo, pagtagal niyan, magiging reklamador ka na rin. Kung nga palagi mong nakakausap ay mga chismosa ka na rin. Okay? So napakahalaga na bantayan po natin yung ating pong isipan. So ano po, saan po naggagaling yung nilalaman ng ating pong isipan? Wala namang panggagalingan niya kundi sa ating mga naririnig. Sa ating nakikita. Kaya nga palagi po nating binabantayan ang ating pong isipan. Okay? Last Sunday, sinabi po natin that the mind is the, empty mind is the devil's playground. Okay? Kaya wag po natin hindi hayaan na manatili lamang blanco yung ating pong isipan. Kaya kinakailangan, umagang-umaga pa lang yan, ay nagsisimula ka ng pinupuno ng magagandang bagay ang iyong isipan. Okay? So, tandaan po natin na po, there's an enemy to fight and territory to gain for the Lord. Meron po tayong kaaway na hindi po natin nakikita at meron po tayong teritoryo na dapat pong makuha po natin para po sa ating po Panginoon. Amen? Okay? So, just imagine this place, teritoryo na po ng Panginoon to dahil po sa ating po mga pagpupuri. Yung inyong pong mga tahanan, yung pong mga lugar ng trabaho, dapat po binibigay po natin yun sa territory for the Lord. Paano po mangyayari yun? Sa patuloy na pagpupuri sa Kanya, sa patuloy na pag-worship po natin kahit saan po tayo magpunta. Amen? Hallelujah. Alam niyo po, kung natatanaw niyo sa bahay po namin, every time na nagpupunta po ako sa Berando, I'm praying for Macau. Na maging pag-aari ng Diyos ang Macau, na magkaroon po ng kaowa ng mga tao na hanapin siya. Amen? Kasi po napakahalaga na ang lugar na ito ay manatiling mapayapa, manatiling prosperous. Bakit po? Kasi po tayo rin yung makikinabang eh. Tama? Pag nanatiling mapayapa ito, malayo sa sakit, malayo sa anumang mga kapahamakan, tayo rin po yung makikinabang. At higit sa lahat, nalulugod ang Diyos pagka dumarami ang kanya po mga anak. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan po natin palagi, preparation leads to process. Ito po yung mga bagay na ayaw po natin. Gusto po natin palagi instant. Di ba? Instant noodles, mi goreng. Di po ba? Yung mga madadali lang. Okay, madadali lang kainin. Gusto natin kumain ng masarap, pero ayaw natin ng matagal. Tama? Gusto mo ng kare-kare. Pero gusto mo na lang, makikikain, sino bang may birthday? May kare-kare. Doon tayo. Okay. Tama, mahirap palambutin yun, di ba? Mahirap mamalengke. Mahirap maghiwa-hiwa ng talong na mga kung ano-ano. Amen? Kaya po napakahalaga that preparation leads to process. Tayo pong lahat ay nasa proseso po ng Panginoon. Okay? Kaya po tayo nagsaserve. Marami pa pong mga bagay na babaguhin po. Hindi lang po tayo, kahit na po sa akin. Lahat po tayo nasa proseso. Amen? Iba't iba po ang proseso po ng Panginoon. So kung tayo po hindi po dadaan sa proseso, ano po tayo yung magiging unwanted product ka, reject ka. Di ba? Kaya napakahalaga that we should go to the process. Tama? So, just imagine yung pagkain mo, hindi po dumaan sa proseso. Halimbawa na lang, kumain ka sa restaurant. Hindi naluto ng gusto yung kanin. Sabihin, kulang sa proseso. Di ba? Ano ba to? Hilaw. Di ba? Yung adobo, ano nangyari? Matigas. Di po ba? So, ibig sabihin, kulang sa proseso. So, ang ating din pong buhay, pagka hindi po
dumaan sa proseso, minadali po natin, ano pong nangyayari, tayo po ay hindi po ka tanggap-tanggap. Okay? Praise God. Kaya napakalaga that we should go to the process. So be thankful for the process. Dapat magpasalamat po tayo pagka tayo dumadaan sa proseso. Kasi pagka tayo itinatama, dumadaan tayo sa proseso. Pagka sinasabing mali yan, di ba? Magpatama ka. Di ba? Kasi kung hindi ka magpapatama, wala na ibang magtatama sa'yo. At patuloy kang gagawa ng mga bagay na mali kasi ayaw mo magpatama eh. Di ba? Sinabi, makipapahamak mo yan. Hindi, gusto ko dito eh. Nagdiretso ka na, di ba? O sabi, papahamak mo yan. O talagang ikay panahamak mo dahil hindi ka naman nakinig. Kaya napakahalaga na tayo yung makikinig pagka tayo ay itinatama. Okay? Sabi mo nga sa mo, kaya ikaw magpapatama ako, hindi tatamaan ka sa akin. Okay? Gusto po natin na tayo'y mahalin. Tama po? Sino po dito yung gustong maibig? Na magkaroon ng love life. Okay? We want to be loved. Okay? You need to be loving. Di ba? Dapat magtatanim ka ng pag-ibig. Di ba? You want to harvest. Gusto mo, magkaroon ka ng harvest, pero hindi ka naman nagtatanim. Paano mangyayari yun? Di ba? You want to have good health. Di ba? Pero hindi ka naman aware sa mga bagay na kinakain mo. Hindi ka aware sa mga activities mo, hindi ka aware sa pagtulog mo, hindi ka aware sa lahat ng mga bagay na makakasira ng kalusugan mo o makakabuti ng kalusugan mo. Tama? And then you want to save, gusto mo mag-ipon. Di ba? Kaya lang, ang problema naman, you're not aware of your income and your expenses. As sweldo mo, 6,000. Ang gastos mo, 7,000. Diba? So, hindi mo balanse. So, dapat magkaroon po tayo ng budgeting. Tama po? Okay, palagi mo sinasabi, kulang ka palagi sa tulog. Palagi ka nagpupuyat. Tama. Ang tapos ng church is 11. So, by 12, nasa bahay ka na. Tama. Pagdating mo sa bahay, ano pang ginagawa mo? Nanonood ka pa ng telenovela hanggang alas 3. Kung hindi telenovela ang ginagawa mo, nag-games ka naman. Tama? Pagkatapos, hahapay-hapay ka sa trabaho. Tapos ang daming trabaho. Natatawa ko, totoo, no? Diba? So, ingatan po natin ang katawan po natin. You want to be godly. Gusto mo maging maayos ang iyong relasyon sa Diyos, pero hindi ka naman nagpe-pray. Hindi ka man nagbabasa ng salita niya. Di ba? Kaya pagka umaatake na ang kaaway, hindi mo naman malaman kung anong gagawin mo. Tama? So it's very important for us to be prepared sa proseso ng Panginoon. Okay? So ano pa po? And then, and process leads to God's faithful promises. Kaya napakahalaga po na dumadaan po tayo sa proseso kasi pagdating po ng proseso, meron naman pong reward. Ang reward niya ay matanggap po natin yung kanya pong mga pangako sa atin. Amen? Pangako niya ng kalakasan, pangako niya ng mahabang buhay, pangako niya ng satisfied life. Amen? Pangako niya ng magiging maayos ang ating buhay, pangako niya ng kapayapaan, pangako niya na makakarating tayo sa maraming mga lugar, pangako niya na pagpapalain niya ang ating finances. Amen? Pero kinakailangan merong proseso. Okay. Sabi sa katabi mo, kailangan daraan ka sa proseso. Amen. Gusto natin kagad magpastor. Di po ba? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Tama? Okay. And then, ano po? And then, sabi dito, sa Numbers 150, put the Levites in charge of the tabernacles of the covenant. Along with all its furnishing and equipment, they must carry the tabernacle and all its furnishing as you travel, and they must take care of it and camp around it. So ito po yung unang church. Ang unang church is a moving church. Okay? Wala po talaga siyang permanenteng lugar during those times. Kasi po papunta pa lamang po sila doon sa Promised Land. Kaya yung church, palipat-lipat. Okay? Pagka umalis, kinakailangan, pag sinabi ng Lord, umalis na tayo. At ang nakakatuwa nito, hindi po ba, kaya po yung mga Levites, ang Levites po, exempted po sila sa gera. Hindi po sila ang sinasabak sa gera.
Yun lamang po yung kanila pong trabaho. Ang trabaho po nila mag-assist sa kay Aaron at saka kay Moses. So ganun din ang bawsa po sa inyo, karamihan po sa inyo, yung mga nag-a-usher, yung mga tumutugtog, kumakanta, nagsasayaw, nag-a-IT, kayo po yung mga Levites, okay, sa church na ito, na kung saan you are assisting and supporting the pastor. Okay? Amen. At maraming salamat po sa bawat sa po sa inyo. Amen? Praise God. Yan ang hindi ko po pwedeng ipaubaya sa inyo yung pag-inom kasi kailangan ako nang uminom. Amen? Okay. So, sa totoo lang mga kapatid, hindi po natin kayang puntahan. Minsan, kung kailangan po natin ng gabay sa ating pong buhay. Sabi po sa Proverbs 14:12, there's a way that seems right to a person, but it ends to destruction. Kaya napakahalaga that every morning, tayo po humihingi po ng gabay sa ating pong Diyos. Kung paano po natin i-arrange yung ating oras, kung paano yung ano po yung ating pong gagawin, at kung ano po yung ma-prioritize po natin, kung ano po talaga yung mga bagay na dapat na i-prioritize. Si Abraham po, siya po ay ginabayan ng ating Diyos. Sabi po sa kanya, leave your country. Di ba? Bakit? Kasi yung kanila pong lugar ay puno-puno ng mga idols. At tayo ng Lord na tayo ay sumasamba sa mga idolo. At ganun din si Isaac, nung nagkaroon po ng tagutom sa lugar po ni Isaac, ano pong ginawa ni Isaac? Siya po ay pumunta sa Gerar at sinabi ng Panginoon sa kanya, okay ka na dyan sa Gerar. Okay, huwag ka na pumunta doon sa Egypt. Okay, at dyan ay pagpapalain kita, bibigyan kita ng maraming mga lupa. And this is Psalms 32 verse 8, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. At yan ang dinideklara ko sa inyo na ang Diyos ay gagabayan kayo doon sa pinakamagandang lugar na dapat ninyong tahakin. Amen? Hallelujah. And then, sabi dito, for your life, I will advise you and watch over you. Pagka ikaw ay nasa sa Panginoon, ikaw ay kanyang babantayan. At ang nais lang naman Panginoon, tayo ay sumunod po sa Kanya. Amen? So, God promised Israel that He will guide them and God guided them. Ito po yung itsura ng kanila pong formation. Ito po yung tribo po, yung 12 tribes nasa gilid para pong cross, ano po? And then, nandoon po yung mga Levites, yung tatlo, at yung nasa gitna, yun po yung tabernacle of the covenant. Okay? At ayan po, siya po yung nasa sentro. So ano po ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin nito, dapat ang sentro po ng church ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. Ating pong Panginoon Jesucristo. Ang sentro po ng bawat pamilya ay walang iba kundi dapat si Kristo. Ang sentro ng bawat nilalang, tayo, ang dapat sentro ng ating pong buhay ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon na si Jesucristo. Amen? Hallelujah. Sige po, lakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Bakit po? Kasi po, if God will not be the center of all that we do, kung hindi po ang Diyos ang sentro ng lahat ng ating pong mga ginagawa, ng ating pong puso, we will fail. Sigurado po, tayo babagsak. Okay? Kaya po, sentro po ng ating pong gawain, ng ating pong service ay ang worship. Okay? Yung pagsamba po sa ating pong Diyos. Napakahalaga po. At minsan po ang ating pong buhay is also a form of worship. Ano po sabi sa Romans chapter 12, di po ba? Ingatan po natin ang ating pong katawan because this is the kind of worship that God is expecting unto us. Okay? Yung pag-aalaga po natin sa ating pong katawan. Okay? Ibig sabihin, ilayo po. Hindi lang po yung mga kinakain, kundi yung mga bagay na sinasayo po natin, mga bagay na pinakinggan, mga bagay na ating po nakikita na nakaka-apekto ng ating kaluluwa. Okay, so ano po ulit yung kaluluwa? Ulitin po natin, nadaanan ko po ito last time eh. At yung salitang soul ay nangungusap sa akin for the past few weeks. Ang soul po, it composed of heart, emotion, feeling, damdamin. So isang parte lamang po ng, 1/3 lamang po yon ng kaluluwa. And then, ang two parts po ay ang ating pong isipan. Okay? Kaya yung lahat ng ating pong pumapasok sa ating pong isipan ay kabahagi po yun ng ating pong kaluluwa.
At ano po yung ikatlong bahagi? Yung ating pong will. Okay? Ibig sabihin yung ating pong mga desisyon, yung ating pong mga pagpili. Kaya nga po, sinusurrender po natin yung ating pong pagpili. Hinahayaan natin na yung pagpili po na yung will po natin ay yung will ng Diyos ang siyang ating pong maging will dahil kadalasan yung ating pong mga pagpili ay palpak, sablay. Okay? Parang wala na akong kausap Okay? Praise God. So tatlo, ano po? Tatlo, tandaan lang po natin palagi kasi minsan naguguluhan po tayo. Kahit na po naguguluhan minsan eh. Kaya kinakailangan tandaan po natin palagi ang ating kaluluwa ay composed of our mind, composed of our feelings, at composed ng ating desisyon. Okay? Ngayon kung mai-align natin lahat yung ating pong isipan, ng ating pong damdamin, at ang ating pong desisyon, and then we can enrich our soul. Okay? Doon po natin mapagyayaman ang ating pong kaluluwa. Okay po ba? Naintindihan niyo po ba? Okay. Tanungin mo ngayon katabi mo, naintindihan mo ba? Kung ano yung kaluluwa? Okay. So yung kaluluwa po is the most important na kung saan ay binalikan ng Panginoon dahil mahalaga sa Kanya ang atin pong kaluluwa. Okay? At ang demonyo ganun din, mahalaga sa Kanya ang ating pong kaluluwa. Kaya nga po niya niloko ang ating pong unang magulang para pinaglalabanan nila yung kaluluwa. Okay? So wag kang magkakamali. Okay? Kay Lord tayo, ha? Okay? Okay, praise God. So whenever it is time for the tabernacle to move, the Levites will take it down, and when it is time to stop, they will set it up again. But any unauthorized person who goes too near the tabernacle must be put to death. Okay? So nakakatakot during those time, ano po? Maligaw lang. Okay? Na stepping on the line lang. Okay? So yung todas na. Okay? Tayo napaka-bless po natin. Di ba? Minsan nandoon kayong lahat sa IT. Di ba? Paano na lang kung halimbawa, kung naligaw ka sa Old Testament, di ba? Bless kayo, buhay pa kayo. Okay? Okay? Amen? Okay. So sa atin pong panahon, ano po, we set up yung ating pong mga equipments, sineset up po natin yung ating pong mga kanta, yung ating pong mga pagtotono ng gitara, yung ating pong IT, yun po yung ating pong bagong, ano po, ito po yung ating pong ginagawa ngayon, which is relevance in our time today. Tama po? Kaya po nakakatawa po, ang Diyos po, napansin ko po dito yung word na move. Okay? Sabihin mga kapatid, ang Diyos ay hindi po stagnant. Okay? So, ganun din po ang bawat po sa atin. Ayaw ng Diyos na ma-stuck ka lamang doon sa kinalalagyan mo ngayon. Nais ng Diyos na ikaw ay iangat niya. Nais ng Diyos na ikaw ay may marating pa. Nais ng Diyos na huwag ka lamang manatili sa iyong kinalalagyan ngayon. Amen? Nais ng Diyos na marating mo ang iyong promised land. Nais ng Diyos na marating mo ang iyong mga pangarap. Nais ng Diyos na makarating ka ng Canada. Nais ng Diyos na makarating ka ng US. Nais ng Diyos na makarating ka ng maraming mga lugar na hindi ka magtatrabaho kundi ikaw ay magtuturista lamang. Amen? Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. And you can go there. Makakarating kayo dyan. Alam niyo po, noon po, nung nagde-declare si Apostle, sa preaching niya po, I don't know, sa mga preaching niya po, doon niya lamang po pinreach yung traveler's anointing na kung saan, sabi niya, makakarating kayo ng maraming mga bansa. During that time, 3 bansa pa lang nakarating ko. Hong Kong, China, tsaka Macau. Okay. So, praise God. Dagdag po natin yung Thailand o ano. Pero wala pa po sa 10. Pero nung sinabi ni Apostle yon, talagang minsan talagang ginagrab ko yung mga declaration niya. Okay? Kasi wala namang mawawala eh. Di ba? Pinaniwalaan mo lang. Di ba? So pinaniwalaan namin. And then, ang nakakatuwa nun, hindi lamang po kami ang nakarating sa maraming mga lugar, kasama pati mga anak ko. Di ba? And I declare to you, di ba, na hindi lang ikaw magta-travel. Magi pamilya mo, kasama mo sa pagta-travel. Amen? Hallelujah, praise God. Just continue to believe, just continue to believe, just continue to... Sabihin mo sa katabi mo, ligligin mo ngayon, basta naniniwala ako, makakarating ako maraming lugar. Amen, praise God. At hindi ka naman dadalhin ng Panginoon para sa isang lugar lang, kaya every time na makakarating po kami sa isang lugar, we are looking for churches. Churches to bless. Okay? So, punta kayo, wag lang kayo puro pasyal. Okay? Look for someone to bless.
Umanap kayo ng pastor. Makapag-fellowship kayo sa kanila, makapag-encourage ka, at yun din naman, ma-encourage ka. Okay? Hindi na puro picture ka ng picture, selfie-selfie. Okay? Look for someone whom you can bless. Okay? Praise God. Okay? At marami pa kayong mararating. Amen? So, praise God. So, ganun din po tayo. Ano po? Palagay nyo po kaya you can please the King with only our hands and our service? We can please the King more if we will use our heart. So palagi po nating gamitin ang ating pong puso sa ating pong pag-worship, sa ating pong pag-serve sa Kanya. Okay? Napakahalaga po that because God looks into our heart. Okay? So but the Levites will camp around the tabernacle of the covenant to protect the community of Israel from the Lord's anger. The Levites are responsible to stand guard around the tabernacle. Okay? So ano po yung tabernacle? Yun po yung lugar po ng ating pong Diyos. Tama po? So ngayon po, ang tabernacle, walang iba kundi tayo. Ang templo ng Diyos. Tama? So ano po ibig sabihin ng stand guard? Ibig sabihin, bantayan mo ang templo mo. Templo yan ng banal na Santong Espiritu. Okay. Huwag naman tuwing Miyerkules at saka Linggo ka lamang templo ng banal na Santong Espiritu. At pagka Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, iba na ang namamahay sa'yo. Okay? Uy, umiikot na yung ulo ng mga ito, ha? No, of course, we should be inviting the Holy Spirit. Diba? Templo niya to eh. At ano ang pagkain ng Holy Spirit? Kumakain din po Holy Spirit. Kumakain siya ng salita ng Diyos. Okay? Kaya nga po nakakatuwa po yung devotion po pala. Meron po isang church, ang tawag niya po doon sa devotion, Food of the Champions. Pagkain ng mga kampyon. Di ba? Sino po dito yung mga kampyon? Amen. Hallelujah. Praise God. Food of the champion, di ba? Kaya every morning you eat the food of the champion. Para hindi ka magapi ng anumang mga kalaban mo sa bawat araw. Amen? Sakit, hindi ka gagapiin, panlulumo, panghihina, di ba? Kahit wala kang pera, malakas ka, di ba? Because you have already eaten the food of the champion, which is the Word of God. Okay? So ang trabaho po ng mga Levita ay bantayan yung tabernakulo para, ano po purpose po nila? To prevent God's wrath. Upang maiwasan po ang galit ng Diyos na sumilakbo dahil sa mga dahil sa mga maaring pagkakamali na ang mga tao. Kasi during those times, meron po ng mga kawatan. May kawatan. So just imagine, yung church ninanakawan. Kasi nandoon po yung mga mahalagang gamit eh. Tama po? Kaya binabantayan po ng mga Levites. Okay? Okay, hindi po pantalon yun, ha? Okay, tao po yun. Okay, lahi po yun. And then, ano pa po, ang ginagawa po ng mga Levita ay to teach people to approach God with fear and reverence. Tinuturuan po nila mga tao na sumamba, na kung lalapit tayo sa Diyos, lumapit tayo ng merong paggalang at merong takot. Ang takot po yun is holy fear. Okay? Holy fear. Hindi yung takot na kung saan lumalayo ka. Yung holy fear ay yung lumalapit ka ng merong pagpapakumbaba, na meron kang, ano bang tawag dito, yung pag-honor, paggalang, at meron kang pasintabi. Tama po? Okay, and then, ano pa po? So, with fear and reverence. So, we must know that God dwells in the midst of His people. Tandaan po natin palagi na ang Diyos po ay nananahan sa kalagitnaan po natin. Okay, sabi sa Bible, if two or three are gathered in His name, there is in the midst of them. So every time that we are gathering, God is in our midst. Okay? Tandaan po natin palagi yan. And then so the Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses. So alam naman po natin ito, natapos na po natin yung, halos na matatapos na po natin yung book Numbers. At hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay sumusunod ang mga Israelita. Pero in this verse, sila po ay sumunod. So, ibig po sabihin, wala po silang consistency sa pagsunod. Maaaring iba sa atin ganun din, di ba? Minsan natin, pag feeling na pagod, ay, wag na muna, pahinga na muna ako. Paano kaya si Pastor ganyan? Ay, pagod na ako. Wala mo na magpipreach ngayon, holiday tayo.
Amen? So, ibig sabihin, consistency. We should be consistent. Gusto po natin na may marating po tayo sa ating pong buhay, we should be consistent. Amen? Hindi mo, gusto mo, halimbawa, gusto mo maging maganda yung katawan mo, mawala yung ano mo dito, di ba? Consistent ka. Hindi yung pagka nakarinig ka lang, inspired ka na, tsaka ka lang tatakbo. O mag-exercise. Tama? Inspired ka ngayon, di ba? Hindi ako kakain bukas ng umaga. Pero alas 11 pa lang, kumakain ka na uli. Okay. Okay. Di mo ba? Sabi ni Pastor, kinakailangan mag-save. Di ba? So, nag-save ka ng isang buwan. Tapos the next month, gano'n na naman uli. So, we must be consistent. Okay? Okay. Praise God. So, if we will be consistent, hindi po sabihin, lahat ng mga pangako ng Diyos ay makakamit mo. Okay? So, each believer must take his place under the standing of Christ. So, dapat po lahat po tayo, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, meron po tayong standard. Walang iba kundi ang standard ng ating po Panginoon. And then, so, sa sentro po ng mga Leviticus, ano po yung nasa sentro po nila? Worship. So, we must worship in response to an awareness of the closeness of God. Okay? Dapat po maging aware po tayo na malapit lang pala ang Diyos. Na ano palang, kahit ano palang ginagawa ko ay nakikita niya. Alam pala niya ang lahat ng ginagawa ko kahit na doon sa sekretong lugar. Okay? So pagka ganun po yung ating pong awareness, hindi na po tayo magkakasala sa Panginoon. And besides, we will always worship Him. Okay? Pagka nagre-reklamo ka, naalala mo, ay, malapit lang pala si Lord, di pala ako magre-reklamo. Dapat pala magpapasalamat ako. Amen? Hallelujah. And then ano pa po? Worship in response to the experience of God's mercy. Dapat po, mag-worship po tayo. Bakit? Because we have experienced God's mercy. Sino po dito yung nakaranas ng kaawaan ng Diyos sa kanya po buhay? Na kung saan ay dapat, kung hindi po maawain ng Diyos, dapat wala na po tayo dito. Dahil lamang po sa kaawaan ng Diyos, kaya po tayo nabubuhay. Dahil po lang po sa kanya pong biyaya. Amen? Ano pa po? And then worship in response to the presence and power of Jesus Christ. Okay? So tandaan po natin mga kapatid, worship while waiting for God's promise to come. Let's worship Him. Habang hinihintay po niya yung kanya po ang kanya po pangako. So ang ating pong pag-worship, it should not depend on our circumstances. Hindi po tayo umaasa dapat. Kung ano yung ating circumstances, hindi tayo mag-worship. Pag pangit ang nangyayari sa atin, pag marami kang problema, pag may problema ka sa pera, may problema ka sa relasyon mo, nag-away kayong mag-asawa, di ba? Hindi ka pinagluto, di ba? So, hindi ka mag-worship. Tama ba yun? Tama. So, kahit na ano pong nangyayari sa buhay mo, we should be consistent in your worship to God. Amen? Wala kang trabaho, hindi ka mag-worship. Ay, Panginoon, hindi naman ako blessed. Hindi ka na mag-worship. Hindi ako nakamayan ng asher. Hindi ako nangitian ni pastor. Pumasok ka agad sa kwarto niya. Next week, hindi ka na mag-worship. Okay? So si Daniel, ano po nangyari sa buhay po ni Daniel? Si Daniel po, siya po ay worshiper. Ilang beses po nag-worship si Daniel? 3 beses. Isang araw. Pero dahil marami pong naiinggit po sa kanya, alam niyo po, pagka ang buhay po natin, hindi po mawawala yung meron naiinggit. Okay? Talagang, minsan nakikita yung mali mo, merong mga taong ganyan na kung saan ay para makaangat sila, kinakailangan meron silang tapakan. Tama? So, ganoon din po sa buhay po ni Daniel. Meron pong mga nainggit po sa kanya at binuyo yung hari na kinakailangan hari. Gumawa tayo ng isang idol na kung saan ang lahat ng mga mamamayan ay sasamba dito lamang at hindi nasasamba sa kahit na sino pa mang Diyos. At si Daniel, since hindi po siya nagagalaw ng kanya po sitwasyon, siya po ay nagpatuloy po ng pag-worship sa ating pong Diyos na buhay. At ano pong nangyari po sa kanya? Siya po ay pinatapon sa leon. Okay, so pinatapon siya doon sa leon o sa fire? Sa layo. Okay. Okay, hindi mo ba? So ano po nangyari po sa kanya? Niligtas po siya ng Diyos.
Kaya tayo mga kapatid, wag po tayong matitina, wag po tayong mauuga dahil anuman po yung gawa ng kaaway sa ating pong buhay, ay palagi tayong ililigtas ng Diyos. Amen? Kaya palagi po nating sundin ang pinagutos ng Diyos sa ating pong buhay. So, sa ating pong Panginoon, ano po? So, ang ating pong Panginoon, bago po siya umakyat sa kalangitan, kinausap niyo po yung mga disipulo, yung kanya pong disipulo, siya po ay nagpakain pa siya sa beach. Okay? So, bago po siya umakyat sa langit, sabi niya, while He was blessing them, He left them and was taken up to heaven. Okay? So, alam niyo po, ang ating po Panginoong Hesus, nakakatuwa po dahil alam po niya ang intensyon ng puso ng bawat po sa atin. Alam niyo po ang intensyon po ng mga disipulo. Ano po nangyari? Next verse po, so they worship Him and then return to Jerusalem filled with great joy. Kung meron ka mang kalungkutan, kapatid, baka naman nakukulang ka lang ng worship. Dahil ang tunay na kagalakan ay hindi mo makukuha sa pagsusugal, hindi mo makukuha sa kahit na ano pa mang mga libangan. Ang tunay na kaligayahan ay makakamit mo lamang pagka ikaw ay natuto ng mag-worship ng totohanan. Amen? Dahil ang tunay na kagalakan ay sa Diyos lamang nagmumula. Binigyan ka nga niya ng buhay eh. Di ba? So ano ba naman yung kagalakan na po pwede niya ibigay sa'yo? Amen? Easy-easy lang sa Kanya yon. And they spent all of their time. Okay? Dito hindi pa tayo dumarating sa ganitong klase. Di ba? All of their time in the temple praising God. Okay, God understands. Naunawaan ng Diyos na kailangan natin magtrabaho. Naunawaan ng Diyos na kinakailangan natin magpahinga. Naunawaan ng Diyos na kinakailangan natin maglaba, mag-ayos na ng ating sarili. Pero, God wants you to understand that He demands worship from us. Hindi lamang. It's not only He desire it, but He demands worship from us. Kaya if Jesus would really be the center of our heart, will be the center of our worship. Your dreams, pangarap ninyo, whatever it is, ay kayang ibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Kaya, let us not make excuses. May oras ka naman eh. May oras ka. Why don't you take time to pray, to read your word, to meditate on His word? I'm telling you, just like Jesus did to the disciples who have the intention of worshiping Him, His blessing will always be upon you. Amen? Sige po, let's all stand up. Hallelujah. 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 Panginoon, once again, Lord God, we just want to thank you because you never stop blessing us.